Pablo Marlo Magtibay here at sumasa inyo ang isa na namang episode ng #BreakItDown. So maraming salamat po sa mga nakapanood ng nakaraan nating content. Yan po ay kaugnay ng paghihiwalay ng ABS-CBN at TV5, kaugnay ng pag-e-air ng content ng ABS-CBN sa TV5 channel. As well yung bagong balita that time na pumirma ng panibagong licensing agreement sa pagitan ng ABS-CBN at All TV para ma-carry ang cable channel na Kapamilya Channel para ipalabas sa All TV simula sa January 2, which is next year 2026. So etong content na to ay magsisilbing parang supplement ng tinalakay nating balita mula doon sa nakaraan nating video. Marami tayong mga nasagap na mga impormasyon at komentaryo hinggil sa mga development na ito. Pero siguro kung itatanong ninyo sa akin kung ano yung mga opinion ko about dun sa mga paparating na mga content ng ABS-CBN, ng TV5 at ng GMA, medyo hindi ko masyadong i-elaborate yon. Kung ng una't higit sa lahat, nasabi ko na sa inyo ng matagal na panahon, hindi kami makapanood ng TV dahil una, itong TV na to sira na, kaya hindi kami makapanood. So sa mga gusto mag-sponsor ng TV sa amin, maraming salamat at hopefully by next year may reason na kami para makapanood ng TV kahit papano. So, focus tayo sa mga iba pang mga umiikot na balita at issue involving these three networks. So, itong napipintong pagbabalik literally and figuratively ng ABS-CBN sa Channel 2 sa pamamagitan ng All TV, may epekto ba ito sa iba pang mga network tulad ng TV5 at saka sa GMA? Babasahin natin yung partially yung ilan sa mga article mula sa Media Bytes about dun sa kanilang palapalagay kung dapat bang mag-alala ang GMA at TV5 sa ginawang itong hakbang ng ABS-CBN. Babasahin ko lang yung ilan sa mga sinulat nila at try nating makapagbigay ng reaction hinggil dito. Okay, ang article na babasahin natin, ang titled ay ABS-CBN's All TV Push, Should TV5 and GMA Be Worried? Tatalon tayo sa talata na nagsasabing, what this means for TV5. TV5 stands to feel the most immediate impact. The network has relied on ABS-CBN's high-rating programs for viewership and ad revenue under their content agreement. With that tie ending and ABS-CBN shifting key show to All TV and maintaining some on A2C at GMA, TV5 could face a programming gap that may affect its audience share and advertiser appeal in prime time. If TV5 fails to replace these shows with equally strong content, it risks lose viewers to channel now carrying Kapamilya favorites. TV5 may need to accelerate its own original programs or expect new partnership to maintain relevance. However, the move also gives TV5 a chance to redefine its brand beyond being a content carrier for ABS-CBN. Well, aminin man natin lahat o hindi, talagang nakakahatak ko talaga ng manunood ang mga content ng ABS-CBN. Ngayong ang ABS-CBN nga ay nagfo-focus na sa pagiging content creator rather than a broadcaster or TV network. Pero siguro tatalakayin din natin yan in the near future contents. Challenge din ngayon ng TV5 pagdating ng 2026 na muling ipakilala ang sarili nila bilang kapatid network sa pamamagitan ng paggawa o pag-produce ng sarili nilang mga content. Pero tulad ng alam nating lahat, nagawa pa rin naman ng TV5 na makapag-acquire ng mga content na unang napanood sa ABS-CBN at QTV. Particularly sa ABS-CBN, na-acquire nila ang Little Princess Sarah at Tom Sawyer, which is nakatakdang mag-premiere ang Tom Sawyer sa 22.
Samantalang yung Dog of Flanders, yung Nippon Animation version, ay una namang napanood sa QTV. Taliwas kasi doon sa una kong thoughts noon na baka yung TMS version ng Dog of Flanders yung ipapalabas. Pero nevertheless, panibagong acquisition yun on the part ng TV5. So sana magtuloy-tuloy yung acquisition na yun. Although yun ay Japanese anime, which is isa sa mga favorite content ko of all time, eh, wala namang masamang mag-acquire ng mga titles from Nippon Animation o mga classic, mga drama, mga general entertainment anime. Wala namang siguro masamang mag-umpisa sila sa pag-acquire noon. Then, unti-untiin na nilang mag-acquire ng mga naging popular na mga anime titles for the past decades, di ba? Siyempre, tumatak ang TV5 sa pag-ere ng My Hero Academia na ABS-CBN dub noong around taong 2021, di ba? Siyempre, dahil tapos na yung anime series, palagi ko naman walang hadlang ang kahit anong network, regardless kung ABS-CBN, kung TV5, or even GMA, na i-acquire nila ang My Hero Academia on its full entirety, yung buong series na mismo, para i-acquire at i-dub nila at ipalabas nila yan ng dire-diretso, which is yun naman dapat ang kailangang gawin, di ba? Okay. Maring naitatanong ninyo, balik tayo sa news article ng Media Bytes, ano naman ang epekto nito para naman sa GMA? Babasahin ko ulit ang article. For GMA Network, the impact is more nuanced. GMA already airs select ABS-CBN shows like its Showtime and Pinoy Big Brother Celebrity Collab 2.0, and these arrangements are expected to continue even after the all-TV deal kicks in. Rather than direct threat, ABS-CBN's move might strengthen GMA's competitive position. By retaining popular ABS-CBN programs while ABS expands with all TV, GMA can attract viewers would prefer a mix of content. However, GMA still competes for overall ratings and advertisers against the more content-rich free-to-air landscape that includes all TV newly beefed up lineup. Matagal naging argument noon on the part ng GMA na hindi ba kaya ng GMA na mag-produce ng sariling noontime show? Katulad nung around early years, particularly nung mga late 80s to 90s, with the likes ng Lunch Date at Salo-Salo Together or SST. Siguro that time kaya namang makipag-compete, makipagsabayan ng GMA sa larangan ng noontime shows. Argumentable naman ito dahil since kumikita din naman ang GMA in one way or another, palagi ko naman hindi naman dapat maging hindrance ito for them na mag-produce ng sarili nilang noontime show. But as we all know na yung nagkaroon na nga ng TVJ Tape Incorporated fiasco noong 2023, syempre ang pinaka-naapektuhan dyan ang GMA. As much na nakapag-support naman sila ang GMA sa Tape Incorporated, being Tape Incorporated bilang black timer nila sa GMA, kahit pa paano yung Itbulagang iniwan ng TVJ noon, hindi masyadong nakapag-perform sa TV ratings, even to the point na noong January at around March ng 2024, nagpalit sila ng title sa bisa ng kautosan ng korte na igawad ang title ng Itbulaga sa TVJ. Yung tahanang pinakamasaya, hindi rin masyadong nag-perform sa ratings, kaya nagdesisyon ang GMA at Tape na itigil na ang pag-ere. Yun dapat yung naging opportunity for them na mag-produce ng sariling noontime show at hayaan nila ang It's Showtime na mag-ere nila ang sa GTV, which is in fairness naman ay nagpe-perform very well naman pagdating naman sa TV ratings. Pero siguro maintindihan naman natin na
masisiyahan sila on the aspect ng financial kung i-showtime yung i-air nila sa main network. Kaya minarapat nila na yun na lang yung gawin. Pero tulad ng alam nating lahat, yung GMA ang may pinakamalawak na naaabot sa buong Pilipinas, being 100 plus stations nationwide, analog and digital transmissions combined. Yan, di ba? ABS-CBN strategic play. For ABS-CBN, the OTV deal is a pragmatic step in its post-franchise era strategy, securing more free-to-air platforms to distribute its programs while diversifying partners A to Z, OTV, GMA. This multi-platform approach helps sustain audience reach even as it navigates financial and industry challenges. O yun, minsan na nilang bilanggit ng ABS-CBN na talagang nag-i-struggle sila sa pagdating sa financial at maging sa mismong industriya mismo dahil sila nga yung content provider. Sila yung naglalagak ng mga content nila sa iba't ibang mga platform. Siyempre, yung bayad nila sa airtime, babayaran din naman nila. Hindi ko alam kasi doon sa mga terminologies ng block time agreement, kung saan block time agreement or licensing agreement, kung saan yung content provider ba yung magbabayad doon sa network carrier o yung network carrier ang magbabayad sa content provider para lang mailagay yung kanilang mga content doon sa channel nila. Pero syempre, i-comment nyo na lang siguro sa ilalim ng video na to kung anong definition ng mga terminologies na yan, di ba? So, while paunti-unti na nakakabawi ang ABS being a content provider rather than a broadcaster or TV network, doon sila nakakakuha ng opportunity na makapag-produce pa ng kanilang sariling content at ilagak nila doon sa mga platforms na kanilang inilalagay. TV5 likely has the most to worry about in the short run as it loses access to some of ABS-CBN's biggest draws and must recalibrate its content strategy. GMA, on the other hand, benefits from retaining select Kapamilya shows and could see ABS-CBN's fragmentation of platform partnerships as an opportunity rather than a direct threat. For ABS-CBN, the all-TV partnership signals resilience and adaptability, leveraging broader the distribution while reshaping its role in free TV. As competition for viewers and ad spend intensifies, all three players will need sharp programming and strategic agility. So siguro yun siguro yung nagiging thoughts ng mga tao sa loob ng network na yan, pero hopefully mag-flourish yan sa darating na taon. However, may mga ilang anggulo din naman na pinalilitaw ang ilang mga content at mga independent third party news pages na indirect or direct ang tinuturo ang ABS-CBN, lalo na nung pumutok ang issue na hindi nakakapagbayad ng ABS-CBN ng kanilang financial obligation sa TV5. Kaya may mga nagsilitawan na ng mga issue at balita. Isa sa mga yan ay yung umano'y hindi pagbabayad ng ABS-CBN sa isa pa nilang block timer, which is sa Zoe Broadcasting Network or A to Z. Basahin natin ang article na to mula sa isang Facebook page na Telenews. Kamakailan ay naiulat sa Telenews ang hinaing ng mga empleyado ng Zoe Broadcasting Network Incorporated na maibigay sa tamang oras ang kanilang sahod. Nag-ugat umano ayon sa mga empleyado ng ZBNI ang pagiging delikwente umano ng kanilang kasalukuyang block timer ang ABS-CBN. Naipakita ng Telenews ang resibo umano ng kanilang hinaing sa isang screenshot. Ngunit makalipas ang isang araw ay naglabas naman umano ng isang memo ang Chief Administration Officer ng Zoe Broadcasting Network Incorporated na si Ms. Dechi Mercado upang magpaliwanag sa pagkakantala ng sahod ng kanilang mga empleyado. Humihingi rin ito ng pangunawa at pasensya. Gagawa umano sila ng hakbang upang maibigay ngayong araw, December 19, 2025,
which is Friday, ang kanilang sahod. Gagawa din sila ng paraan para matugunan ang kanilang pangangailangan sa pasweldo at operasyon ng istasyon. Yun, marahil ganyan din ang hinaing ng TV5, Network Incorporated, kamakailan, at pinalaga nito ang deliberate delayed payments ng ABS-CBN ayon sa opisyal ng pahayag ng Kapalit Network. Okay, napapanood nyo sa TV screen ay yung screenshot nga ng isang certain page na nagpapahayag ng kanilang hinaing na hindi pa daw nila natatanggap yung kanilang sahod mula sa Zoe Broadcasting, at ang isa pa ay yung screenshot naman or yung scanned letter naman mula sa Zoe na nagpapahayag na gumagawa sila ng paraan para matugunan yung hinaing ng kanilang mga empleyado. As of now, wala pa tayong nababalitaan na pahayag sa kapwa ABS-CBN or Zoe hinggil nga dito sa issue ito, yung pagbabayad pa rin ng ABS-CBN sa block time agreement nila sa Zoe. Huwag sanang dumating yung puntong balak din putulin ng Zoe ang agreement nila sa ABS-CBN. Tandaan po ninyo na may konting pagkakaiba ang programming lineup ng A to Z doon sa kanilang main channel na Kapamilya Channel na siyang napapalabas sa cable. The only difference nga na nabanggit ko na sa nakaraang video ay yung early morning at yung late night time slot nila, kung saan palabas sa A to Z yung mga Zoe produced programs tulad ng Shuffle, hindi yung anime pati yung Brother Eddie Villanueva Classics, Jesus the Healer, yung Sunday live worship service, at maging doon sa kanilang late night newscast na Balitang A to Z. Huwag sanang dumating sa puntong ganyan. Kasi kung magkakataon, lalong liliit yung yung reach na maabot ng ABS-CBN. Again, ang discrepancy kasi pagdating sa reach ng mga block timers nila, parehong A to Z at All TV. Sa A to Z kasi, analog nila ay Channel 11, pero yung DTV reach nila, digital TV reach nila, ay medyo limited din, na mostly ay nasa digital TV Channel 20. Kung dito sa San Pablo City ang tatanungin, medyo mahirap masagap ang analog. As of last experience namin sa digital ng A to Z, ay hindi rin namin masagap. Pero yung All TV, as of last experience namin, yung analog nila that time, nung nag-umpisa sila, ay napakalabo. But good thing na yung All TV digital nila ay sagap naman dito sa San Pablo City. Ngayon, hindi ko na malalaman kung gaano nang ipinagbago ng kanilang signal reception pagdating sa analog at digital, dahil hindi pa nga namin mapapanood gawa ng sira yung TV namin dito. Again, sa mga gusto mag-sponsor ng TV, huwag po kayong mag-atubiling mag-message sa amin o kaya sa Facebook page ng CM Media sa mga gusto mag-sponsor. Kung may mga solid Kapamilya viewers or fans na talagang naglo-looking forward na mapanood ulit nila ang entire Kapamilya content, particularly most sa Kapamilya channel dito sa All TV, may mga nag-acknowledge din naman ng mga Kapamilya viewer or fan na hindi magiging madali ang pagbabalik ng ABS-CBN sa Free TV. Babasahin ko naman ang komentaryong ito mula sa isang certain Kapamilya fan page, namely si Jeff Oligar TV. Mga Kapamilya at mga kaibigan, nais naming ipaalam sa inyo na hindi naman po kami nag-expect na agad-agad ay magre-rate ang Kapamilya show sa All TV by next year, taliwas sa mga nababasa ko sa ilang malalakas na troll pages. Well, to be fair naman, noong bumalik ang ABS-CBN sa Free TV sa pamamagitan ng A to Z, for the past 5 years, hindi rin naman natin ramdam yung kanilang Free TV presence. Dahil nga that time, ang Channel 11 ay analog Channel 11 ay nasasagap lang sa around Metro Manila. Pero nung nakapag-develop na sila ng digital presence sa Visayas at Mindanao,
at especially mostly sa Luzon. Unfortunately, dito sa San Pablo, hindi rin namin sagap yung sagap ang digital signal. So, kung rating wise for the past 5 years, hindi ramdam yung numero. Siguro isa sa mga factor na yan ay syempre nakatatak na sa isipan ng mga kapamilya viewers na parang it's kinda awkward na mapapanood ang ABS-CBN content sa ibang channel, di ba? But given nga sa sinabi ng ABS na gumagawa sila ng paraan para makapag-abot ng viewers or maibalik yung mga viewers nila, isa sa mga paraan yan ay pagba-block time, which is nga doon sa Channel 11. Kasi mas naniniwala kami na it's a big challenge for ABS-CBN to regain its lost glory sa free TV more than 5 years ago. Dahil nga po limited din ang reach ng all TV sa analog, sa digital, kahit mas malinaw ang reception nito kumpara sa TV5 at maging sa GMA na siya pa rin mas malakas ang reach. Okay. So, kung pagsasamahin nga ang reach ng A to Z at all TV, analog man o digital, palagay ko naman kahit pa paano may mararating na ang ABS-CBN pagdating diyan. Pero siguro pagdating nga siguro sa impact na ang ABS-CBN ay babalik sa Channel 2 literally and figuratively, syempre babalik na yung mindset ng tao na ABS-CBN is Channel 2, Channel 2 is ABS-CBN. Palagi ko naman siguro ay may konting impact na given na ang mga lalakas nitong programa, It's Showtime sa noontime, primetime bida sa gabi, at TV Patrol din naman. At syempre, I will look forward sa pagbabalik naman din ng The World Tonight. Hopefully maramdaman ulit natin yung impact ng The World Tonight pagbalik nila sa free TV. And expected dapat yon, gawa ng kine-carry din ng Kapamilya Channel ang The World Tonight tuwing 10:45 ng gabi. Although originally ini-air sila ng 9 PM naman sa ABS-CBN news channel. Kung mangingibabaw ang understanding between itong ABS-CBN pati yung all-TV at A to Z, palagay ko pag pinagsama naman yung kanilang free TV presence, analog o digital, it may take somewhere. I still remember noong unang taon ng ABS pagkatapos silang magbalik sa ere after ng EDSA Revolution, di rin gaanong nag-peak agad ang Channel 2 that time. Siguro putulin ko na dito, totoo na nung bumalik ang ABS-CBN nung around 1980, after 1986 People Power Revolution, hindi naman agad sila nag-hit sa TV ratings. Hanggang sa nag-reformat sila, na tinawag silang The Star Network that time, doon sila nag-gain sa TV ratings. Sige, tuloy na natin. Sa katunayan, they were dead last sa ratings na dominate pa ng RPN 9 at IBC 13. And GMA was also on the rise that time. But what happened to the following year? They managed to get big stars sa tulong ng ilang company like Regal Entertainment, then came some of the best shows and great lineup of programs. Then kaya ang ABS-CBN then called the Star Network, they gained the lead at ika nga, the rest is history hanggang sa nag-shutdown nga ditong 2020 at alam na natin ang mga nangyayari pa that time. Sa ngayon, our Kapamilya Network still existing, bugbog man sa pagsubok, sila pa ay nagpapakita ng resiliency at tuloy pa rin sa paghahatid ng aliw at pagsisilbi sa ating lahat. Not yet out of the woods, but sulong pa rin sila. Totoo, the history tells itself na it take time for ABS-CBN na ma-regain yung kanilang leadership sa TV ratings. Dahil nga naman ng ilang sa mga artista, ng mga entertainment outfit, yung binanggit nga na yung Regal Entertainment, ganyan. Pero syempre, hindi rin matatawaran yung mga programa na hindi man produce ang ABS pero more likely yung acquisition ng mga iba pang mga content. Aminin natin, yung anime Japanese tokusatsu, malaking ambag yung Shider that time. Maniwala kayo. Yung malaking ambag ng Shider, Maskman, pati ilang mga anime series that time. Mostly yung sa mga Nippon animation that time. Kaya siguro ginagamit ng TV5 yung formula na yan para makagin ng viewers. Which is again, hindi pa rin masama yan. Nostalgic for nostalgic purposes, okay lang din yan.
So, siguro na-enjoy nila yung leadership na yan for the next 15 years hanggang nakuha naman ng GMA yung leadership na yan. Ganun din ang dadaanan ng ABS-CBN. 5 taon na after ng kanilang shutdown, siguro sa overall na reception at reach, hindi nila makagain. Although yung ilang mga programa per se nakakakuha ng mataas na ratings. But as a content provider or a network itself, hindi pa nila matutungtong yan. The only solution na magagawa nila yan ay kung mag-grant sila ng panibagong prangkisa at mag-umpisa sila sa reach na kung anong kaya nila. Uulitin ko, nung panahon ng ABC5 noon, nung nag-grant sila ng panibagong prangkisa around 1992, hindi pa man sila ganun kataas yung reach, hindi pa man sila nakakatungtong ng pagiging number 1 na ganyan, pero ginawa nila ng paraan para mapalawak yung kanilang naabot, kaya nga tinawag na the fastest growing network Kung nagawa niya ng ABC5 noon at nagagawa ng TV5 ngayon sa pamamagitan ng digital, bakit hindi di kayang gawin ng ABS-CBN? So the possibilities are endless if the conditions were met, especially dun sa national government natin aminin man natin o hindi na sila yung may kasalanan sa nangyari sa kanila, kaya dapat nilang pagbayaran ito, i-compensate sila sa mga damages na ginawa nila sa ABS-CBN. Mapa-financial man yan at technical financial damages, technical damages, infrastructure damages, ganun lang yan. Siguro maaring napaka-ambisyoso kung marinig nila yung mga sinabi ko. Pero you get the picture. Something na kailangang magbayad sa nangyaring yan. At bagay na dapat aminin yan ng mga tao sa gobyerno. At may mga mangilan-ilan na umaamin sila sa naging pagkakamali nila. Di ko nababanggitin kung sino-sino yung mga yon, pero na-realize nila yung presence ng ABS-CBN lalo na sa pagdating sa paghahatid ng balita, dahil syempre kumakalat ang mga fake news, di ba? Gayunpaman, we are optimistic to help ABS-CBN to crawl back slowly but surely, as long as there's a lot of solid and loyal kapamilyas are still here to show and feel some love, trust, and support for ABS. For now, ratings are not on our minds. Bonus na lang kung mag-rate. And we all know that some chose to watch online and sa digital platforms. And the ratings nowadays are not so big na kumpara nung pre-pandemic at pre-shutdown. Yun ang ibig ko pong sabihin, mga kaibigan. Tamang isipin na sa loob ng 5 taon ay hindi pa nila kayang idomina ang TV ratings. At siguro yung mga TV shows per se ang nagdodomina pagdating sa mga time slot na yan. At aminin nila na after nga nung shutdown nila at pandemic, ay nagre-rely na nga sila sa digital platforms. Pero tandaan ninyo, mga kaibigan, hindi lahat ng household, hindi lahat ng individual ay may internet access. Oo, sabihin natin may internet capability ang ilan sa mga TV ngayon. Pero again, walang silbi ang internet TV kung walang internet access. At kahit anong sulong natin, kunwari, sa mga TV sets natin na may digital TV, kung mahal naman ang internet access, internet subscription, baliwala din. Parang ganito lang yan Kahit anong pagsulong natin sa solar energy, kung mahal naman yung mga equipment na magsusuporta sa pagsagap ng solar energy, baliwala din. Kahit anong pagsulong kunwari ng electric energy, renewable energy tulad ng mga sasakyan na nagsusupply ng kuryente imbis na gas, pero kung mataas pa rin naman ang singil sa kuryente, baliwala din. Kailangan something has to give in. Kung gusto natin maisulong ang internet access, kailangan mura at abot kaya ng kahit sino ang internet access. Kung sinusulong natin ang renewable energy tulad ng solar power at kuryente, dapat may pababa din natin ang singil pagdating sa solar
solar equipment at singil sa kuryente. Ganun lang naman yun eh. You get the point, di ba? At sa lahat ng kapamilya na nanatili pa rin sa kabila ng mga unos at pagsubok na hirap ng ABS-CBN at hindi kailanman iniwan ang network kahit hindi na ito ang ABS-CBN na kasanayan natin, meaning being a TV network or broadcaster. Maraming salamat po at sabay pa rin po tayo sa ating layunin mula noon hanggang ngayon. Tayo naman ng mga solid kapamilya na magpadama sa mga boss, tauhan, empleyado at mga artista ng ABS-CBN na pagmamahal, saya at aliw at bigyan na sila ng pag-asa na makabangon at aangat lalo ang ating kapamilya network sa pamamagitan ng patuloy ng pagsuporta natin sa kanilang mga programa, musika, pelikula, iba pang mga gawain. Tayo mismo ang makikinabang. Hanggat maaari din, hayaan na natin ang mga bashers na kumuda at umiyak na paulit-ulit na parang ayaw nila nasa paligid nilang ABS. Basta tayo, kill them with kindness. Again, bonus na lang po ang ratings. Ang mahalaga, tayo ang magiging dahilan kung bakit ang ABS-CBN ay mananatiling matatag. Palagi po natin sinasabi, hanggat may kapamilya, meron pa rin ABS-CBN na totoong sa kanilang layunin. # in the service of the Filipino. Literally and figuratively, sila po ay babalik sa Channel 2. So, pagdating sa mga technical matters, kung ang makikita ba nating logo sa top right ng TV natin ay Kapamilya Channel ba o All TV Channel 2 or even ABS-CBN, that is something na hindi na natin yun ma-analyze. It is something na makikita na lang natin yun sa January 2, 2026. So, maraming mga maaaring maganap sa mga darating na mga araw bago sumapit ang January 2, 2026. But the bottom line is, anumang plano ng ABS, anumang plano ng TV5, anumang plano ng GMA, o kahit anong mga network yan, malaki man or maliit, ang wish ko sana magbalik loob na ang mga tao sa panonood ng telebisyon. Ngayong 11 months from now, ay magsha-shutdown na ang analog at least sa Mega Manila. At sana naman, yung mga ibang mga channels na in fairness naman ay nakakapag-offer naman ng different pero makabuluhan, informative at entertainment content ay maabot din ng iba pang mga lugar sa Mega Manila. Lalo na yung iba pang mga katulad ng Beam dahil meron silang Prime Media, which is kinikerry nila ang DCMM Teleradyo. Nandiyan ang Bilyonaryo News Channel, kung saan isang maganda ring panoorin na channel yan. Particularly yung kanilang noontime newscast, yung The Daily Dish, yung Agenda, ni Corina, Pinky Web, nakalimutan ko yung isa, pero you get the picture. Pati iba't ibang mga weekly content dyan. Na talagang magpo-focus sa atin at makakapagbuo tayo ng informative opinion and decision sa buhay. Maraming mga channels diyan na worth it na dapat panoorin ng mga tao. Ang problema lang ay kailangan nilang magpalakas pa ng kanilang mga naaabot. So, kung meron kayong mga opinion about dito sa mga tinalakay natin, huwag niyo kalimutan mag-comment lamang po sa ilalim ng video na ito. And ayun, hihintay namin at hopefully dumating tayo sa punto na magpapasa ulit tayo ng mga comments mula sa inyo. Pero hindi pa man natapos yung taon na to, ay lubos po kami nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa amin. Pasensya na po kayo at ngayon ulit ako nakakagawa ng mga content na katulad nito. And hopefully, with your inspiration, support at tulong sa amin para mapagpatuloy namin na gawin ito, palagi ko naman aangat tayo ng konti. At syempre, aangat tayo ng konti. At syempre, pasasalamat din namin yan sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa Anime Kabayan YouTube channel. And with that, sumayin yung isa na namang episode ng #BreakItDown. Marami pong salamat sa inyong panonood. For more content, like and follow CM Media PH on Facebook at mag-subscribe lamang po kayo sa Anime Kabayan YouTube channel. Like and share, ring the bell also. Hanggang sa susunod nating pagkikita, this is CM Media bringing you stories we like to share. Ako po, si Marlo Magtibay, logging out. Maraming pong salamat sa pagsasama niyo sa akin. And that's how I break it down. Break it down, yo!